Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po. Ah, Ngayon naman po ay dadako tayo sa ikalawang huling salita na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay ating makikita sa Lucas 23, talatang 43, at ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." One time po ay nakarinig po ako ng isang mensahe mula sa isang pastor at tinanong niya po yung mga tao doon sa simbahan. Tinanong po niya yung mga tao na bakit daw ba na tinawag na mahal na araw yung linggo na to na pinagdiriwang natin yung kamatayan ng ating Panginoon. Ang sabi ng preacher, tinawag itong mahal na araw sapagkat ito ang araw na binili tayo ng Panginoon. Binayaran niya yung ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Binigay niya ang kanyang buhay sapagkat ito lamang ang paraan upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Sang-ayon po ba tayo doon? So makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon sapagkat dahil sa Kanya ay nagkaroon tayo ng kaligtasan at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Muli ay balikan natin yung paksa or ating topic na binigkas ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At sinabi niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Ito yung mga salita na binanggit ni Jesucristo habang siya ay nakapako doon kasama ng dalawang tinuturing ng mga kriminal. Nung araw po kasi yung kaparusahan doon sa mga tao na nagkasala ng mga murder, ganon, yun po yung pinapataw na parusa sa kanila na sila ay pako sa krus. Nung mga panahon po natin, yun po yung parang mga silya elektrika, ganon. But during those days, yun po yung kaparusahan na pinapataw doon sa mga tao na mga mahigpit or yung crime na nagawa nila ay talagang hindi karapat-dapat sa isang ano. At sila yung dalawang tao na nakakita kung paano naghirap ang ating Panginoon. Sila rin yung nakaranas kung paano sila inalpusta ng mga tao. Just imagine kung tayo yung tao na nandun sa krus ng Kalbaryo, kung gaano kahirap yung sakit na nadama ng Panginoon ay talaga naman pong hindi natin ma-bear or baka hindi natin makayanan. Lahat tayo ay hindi natin alam kung kailan ang ating kamatayan or kung kailan tayo mamamatay. Pero si Jesus Christ at yung dalawang makasalanan na kasama niya sa krus ng Kalbaryo, alam nila na after na makrucify sila sa krus, ay yun yung time na sila ay mamamatay. Mababasa din natin sa nakasulat sa Lucas 23, 39 hanggang 42, ay ganito po ang nakasulat. At siya ay inalapusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Sa verse 40 po, ganito po ang sinabi. Datapwat sumagot ang isa at pasaway sa kanya'y sinabi,
Hindi ka babaga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay gayon ding kaparusahan. Sa verse 41 po, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapot ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Verse 42 po ay ganito po ang sinasabi. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Pagkatapos na masabi ng isang makasalanan ito, ang pangungusap na ito ay sinabi nga sa kanya ni Jesus, yung ikalawang huling salita sa verse 43, at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon po ay ating pagtuunan ng pansin yung mga salita na sinabi ni Jesus. Ano ba yung nilalaman nito? Yung una po, at sinabi ni Jesus sa kanya, kanino po sinabi ni Jesus? Doon sa ikalawang makasalanan na kasama niya na pako doon sa Kalbaryo. Hindi niya sinabi ito doon sa mga kawal, doon sa mga tao na nandun sa kanyang paligid, kundi doon sa tao na nagtiwala sa kanya at nanalig na siya ay maliligtas kung magtatras lang siya sa ating Panginoong Hesukristo. Alalahanin mo ako sa pagdating mo sa iyong kaharian. Dito po ay makikita natin na sa huling sandali ay ibinigay niya ang assurance ni Jesus sa kanyang kahilingan at sinabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din ay isasama kita sa aking kaharian. Ano po ba yung mapapansin natin dito sa ikalawang salita na sinabi nating Panginoong Hesukristo? Kung i-apply natin sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na kaligtasan. Itong kaligtasan na to ay hindi kailangan na antayin natin na kung kailan lang tayo mamamatay or kung kailan lamang natin alam na kukunin na tayo ng Panginoon, doon lang tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Ito po yung panahon ng salvation. Hindi na po natin kailangang antayin na ipako pa tayo sa krus, kundi ngayon ang tamang panahon upang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo at tayo ay maligtas. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin natin na ang Panginoong Hesukristo lamang ang siyang makakapagligtas at makakatubos sa ating mga kasalanan. Yun lang po ang masasabi.